Ang buhay at kamatayan, minsan mahirap ipaliwanag. May mga pagkakataon kasing tila ba pinaglalaruan tayo ng mga yan. Ito ang mga pagkakataon kung kailan tila ba nagkakahalo ang buhay at kamatayan. Tsaka natin nasisilip kung ano ang nasa kabilang ibayo. Sa episode natin ngayong gabi, ating alamin ang 3 out-of-body experiences ng ating mga senders. Tingnan natin kung ano ba ang nakikita o nararamdaman ng mga taong nararanasan ang ganitong hiwaga. Gabi ng aksidente. Hi Sir Jupiter, ako po si Regine ng Malolos. Ikikwento ko lang po ang kakaibang karanasan ko noong 2016. 22 years old pa lang ako nito at nasa 4th year college. Batang-bata pa para mamatay. Kaya nga po, hindi ko talaga lubos akalaing dadanasin ko ang ganoong klaseng kilabot. Pauwi po ako galing sa isang mall nang mangyari ito. Bandang 8:30 yun ng gabi. Patawid po ako noon sa isang intersection at mag-isang nakatayo sa ilalim ng traffic light. Nang makita kong naging pula ang traffic light, agad akong humakbang para tumawid. Subalit hindi pa man ako nakakarating sa gitna ay may isang kotseng bigla na lang humarurot mula sa kung saan. Bumangga ito sa isang jeep, tapos nagdire-diretso sa kinaroroonan ko. Nahagip ako nito bago tuluyang sumalpok sa nakaparadang motor. Napakabilis ng pangyayari. Hindi ko na naramdaman ang pagkakahagip sa akin. Basta namalayan ko na lang na nakasubsob na ako sa simento at dumadaloy ang dugo mula sa ulo ko. Hindi ko maigalaw ang katawan sa napakalabo rin ng umiikot kong paningin. Nahihirapan din akong huminga habang unti-unti kong nararamdaman ang pananakit ng katawan. Sa malabo kong paningin, naaaninag ko ang mga taong nagkukumpulan sa paligid. May mga natataranta, pero meron ding nagmamasidlang at nagbubulungan. Wala nga lang akong marinig kasi napakasakit ng bandang sentido ko. Pinipilit kong wag mawalan ng malay kasi natatakot ako. Sir Jupiter, natatakot akong baka tuluyang mamatay. Kahit hanggang ngayon niya pong sinusulat ko ito, nanginginig pa rin ako sa mga naaalala ko. Subalit hindi po ako nagtagumpay. Ilang sandali pa sa pamimilit na manatiling gising, tuluyan na ring dumilim ang paningin ko. Sunod ko na lang pong namalayan, nakatayo na ako sa gitna ng kumpulan ng mga tao. Tiningnan ko pa nga ang buo kong katawan kasi takang-taka ako na wala na akong sakit na nararamdaman. Maayos na rin ang paningin ko. Bagamat hindi ko pa rin marinig ang paligid. Subalit kinilabutan ako ng matauhan kung ano ang nangyari. Wala na nga akong nararamdamang sakit, ngunit tumatagos naman ang mga tao sa akin. Yung bang hindi nila ako napapansin, tapos parang hangin lang ako
na dinadaan-daanan nila. At ang pinaka nagpakilabot sa akin, nakita ko ang sarili kong katawang nakahandusay at nakasubsob pa rin sa semento. Tanong ako ng tanong sa sarili kung patay na ba ako. Iniisip ko na baka ito na yung sinasabing astral projection, pero hindi naman ako marunong nun. Naiiyak na ako, nanginginig at nalilito. Pilit sumisiksik sa isip ko ang ideyang baka nga patay na ako, ngunit ayaw kong tanggapin. Ramdam ko pa naman kasi ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Kaya baka ilusyon ko lang ang lahat. Nagpalinga-linga ako. Wala pa rin talaga akong marinig. Kahit sirena ng police mobile na malapit sa akin, hindi ko marinig. Ilang minuto pa, nakita ko na ring dumating sina Mama. Lalo akong naiyak kasi nakikita kong halos maglupasay na si Mama sa sahig dahil sa paghagulhol. Si Papa naman ay sinugod ang driver ng nakabangga sa akin. Hindi ko alam kung ano ang injury ng driver na yon dahil mukha naman siyang maayos kung titignan. Ang sigurado ko lang, may mga nadali doon sa jeep na una niyang nabangga. Inikot ko pa ang aking paningin. Gusto ko ring magmasid at baka malaman ko kung ano ba ang nangyayari sa akin. Ngunit ang unang dahilan talaga ay para iwasang makita si Mama. Sasaktan ako eh. Masakit makitang umiiyak siya dahil sa akin. Kakatingin ko sa paligid, napadako ang mga mata ko sa jeep na unang nabangga ng kotse. Kita kong may dugong dumadaloy palabas ng pinto nito sa may likod. Duguan din ang driver at ang pasahero sa harap. Naisip kong malamang maraming namatay doon. Gawa ng aking kuryosidad ay lumapit ako sa jeep. Napahawak ako sa dibdib ko nang makalapit at makitang may mga bata at matatandang pasahero palang nadamay. Hindi ko na lang po idedetalye ang mga nakita ko kasi talagang nakakabaliktad sikmura ang sinapit ng iba sa kanila. Sa pagkabigla at kilabot ay napaatras ako ng ilang metro. Noon din ay nagulat ako dahil may bigla akong naramdamang napakabigat na presensya sa paligid. Yun bang pakiramdam na biglang bumigat at lumamig ang hangin? Bahagya pang ang nanginig ang kalamnan ko at mabilis akong napalingon sa pinagmumulan ng kakaiba kong pakiramdam. Sir Jupiter, halos mawalan po ako ulit ng malay nang makita ko ang isang taong matangkad na lumalapit sa jeep. Lumulusot lang din ito sa mga tao. Nakasuot ng itim na robang may hood at may hawak na karit. Kinilabutan ako sa isiping malamang siya ang sundo. Pero pinipilit ko pa rin na baka ilusyon ko lang, lalo't di ko naman naaaninag ang kanyang mukha. Natatakpan kasi ng hood ng suot na roba. Nagtuloy-tuloy ang taong matangkad hanggang sa huminto sa may pinto ng jeep. Ilang sandali pa tumalikod din ito at nagsimulang maglakad palayo. Subalit sa pagkakataong yun, ay nakabuntot na sa kanya ang ilan sa mga pasaherong nakita ko sa loob ng nadisgrasyang sasakyan. Sumilip ako ulit sa loob tsaka nakita kong naroroon pa rin naman ang mga pasaherong yun, subalit naroroon din sila sa may likod ng taong nakaitim. Ang pinagkaiba lang, walang anumang sugat o pasa yung nasa labas,
samantalang grabe ang tinamong injuries ng mga nasa loob. Doon ako natauhang mga kaluluwa na lang ng mga pasahero ang nakasunod kay kamatayan habang ang mga katawan nila ang naiwan sa loob. Napalingon ako ulit sa hinihinala kong si kamatayan, Sir Jupiter. Subalit tila huminto sa pagtibok ang puso ko nang makitang nakalingon na rin pala ito sa akin. Hindi ko nga lang makita ang kanyang mga mata pero nakaharap ang ulo niya sa direksyon ko. Hindi ako makagalaw. Ayokong sumama eh. Ayokong sumama kasi ayokong isiping patay na nga ako. Ngunit nakita ko na lang na dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Naisip kong tumakbo pero hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. Papalapit pa siya ng papalapit. Gusto kong sumigaw pero walang boses ang lalamunan ko. Hanggang sa tuluyan niyang nahawakan ang kanang braso ko. Sir Jupiter, ramdam ko talagang tila kuryenteng dumaloy sa kalamnan ko ang kilabot mula sa braso ko. Gusto kong magpumiglas pero hindi talaga ako makakilos. Ilang saglit pa, hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa akin at hinila ako. Pagkatapos bigla na lang niya akong itinulak papunta sa kung saan. Lumabo ulit ang paligid at umikot ulit ang paningin ko. Nang dumilat ako, nasa ospital na ako at naroroon na sina Mama sa tabi ng kama ko. Sir Jupiter, sabi ni na Mama, halos isang araw daw akong walang malay. Putok ang isang bahagi ng ulo ko pero hindi naman daw napinsala ang utak ko. Bali rin ang kanang braso ko ngunit gagaling pa naman daw matapos ang gamutan. Nakarecover naman po ako matapos ang aksidente, Sir Jupiter, subalit ang mga nakita ko noon habang walang malay, habang buhay ng tatatak sa isip at puso ko. Hanggang dito na lang po. Thank you, Sitio Bangungot. Ikalawang buhay. Gabi noong December 25, 1984, Sir Jupiter. 5 taong gulang pa lang ako at 7 taong gulang naman ang aking kuya. Naglalaro kami noon ng espadang plastik sa may sala ng bahay namin. Kasama namin ang mga tiyahin namin. Subalit nagulantang kaming lahat ng bigla akong sinakmal ng nag-iisa naming alagang aso. Isang dating askal na malaki at kulay itim. Nakawala pala kasi ito sa kulungan niya nang di namin namalayan. Tanging ako lang ang kanyang pinunteriya. Sa labis na pagkabigla ng mga tiyahin ko sa nangyari, di agad sila nakakilos. Ako na may iyak na ng iyak habang nakahiga na sa sahig at halos nakumbabawan na ng aso namin. Ilang sandali pa at biglang sumaklolo ang isa kong tiyahin at hinatak ako mula sa ilalim ng aso. Kinarga niya ako sa kanyang balikat habang kagat-kagat pa rin ako ng aso at pilit inaagaw sa aking tiyahin. Sunod ko na lang namalayang nasa loob na ako ng isang tricycle at kasama ang ilang mga tiyahin ko, pati na ang sumaklolo sa akin.
Habang bumibiyahe papuntang ospital, naaalala kong nakailang beses kaming hinto at andar. Yun pala ay di ako tinanggap sa mga ospital na nauna naming dinaanan. Hanggang sa makarating kami sa Our Lady of Lourdes Hospital. Doon ay namalayan ko na lang na nakahiga na ako at nakatutok sa mukha ko ang naglalakihang mga ilaw na pabilog. Sir Jupiter, hindi ko alam noon kung ano yung lugar na yun. Pero nang lumaki na ako, nalaman kong isa pala yung operating room. Habang nakahiga roon ay unti-unti akong nawalan ng malay. Tandang-tanda ko pa may nakita akong isang babaeng nakaputing damit at puting belo na lumusot sa bintana. Nilahad niya ang kanyang mga kamay sa akin at tumayo naman ako para abutin siya. Tumayo ako sa mismong kinahihigaan ko tsaka lumingon. Doon, medyo kinilabutan ako nang makita ko ang aking sarili na nakahiga pa rin. Tiningnan ko ulit ang babae. Kahit di siya nagsasalita, alam kong gusto niya akong isama. Kaya kumapit ako sa kanyang kamay tapos ay bigla kaming bumulusok pa itaas, lagpas pa sa mga ulap hanggang sa makarating kami sa isang napakalawak na lugar kung saan ay puro ulap ang aking naaapakan. Napansin ko doon ang isang napakataas na hagdanang nakatayo rin sa mga ulap. Sa itaas naman ng hagdan, may nakita akong isang lalaking nakatayo. Nakaputi ito, mahaba rin ang puting buhok, tapos may mahabang balbas na magkahalong itim at puti. Sa isang iglap na malayan ko na lang nakatabi ko na pala siya. At sa kanyang kanang tabi ay may isang malaking libro na kulay brown. Nakapatong ang bukas na librong yun sa gilid ng hagdan. Napansin ko rin ang isang napakaputing manok na tila binabantayan ng libro. Pasulyap ko namang tinignan ang bukas na libro pero hindi ko maintindihan ang mga nakasulat doon. Tiningnan ako ng lalaki bago siya tumalikod sa akin, Sir Jupiter. May tinanaw siya sa isang direksyon na sinundan ko naman ang tingin. Doon ay nagulat ako nang makita ang isang napakalaking pinto sa harap. Kulay puti ito at may disenyong kulay brown na hindi ko mawari. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto sa may gitna. Isang napakalakas at nakakasilaw na puting liwanag ang sumalubong sa akin. Pumasok ako sa loob ng pinto. Dinig na dinig ko doon ang nakakahumaling na tunog at kantang hindi ko pa kailanman napakinggan. Hanggang sa namalayan ko na lang na may kasama na pala akong isang lalaki. Sir Jupiter, sinamahan ako ng lalaki sa paglalakad. Hanggang sa marating namin ang pinakaloob ng lugar. Pinaliligiran ng ulap ang buong lugar at hindi ko na mawari kung may hangganan ba ang lawak nito. Ang sahig at kisame nito ay nababalot ng mga ulap. Sa gitna naman ng mga ulap ay naroroon ang libu-libong mga nagtutugtugan at nag-aawitang mga anghel. May napansin din akong mga puting poste pero hindi ko alam kung ilan ang mga yon. Ang saya sa lugar na yun. Nakakapaglaro at nagkakaintindihan kami ng mga anghel kahit hindi bumubuka ang aming mga bibig. Walang boses na lumalabas sa amin, tila ba nasa isip lang ang lahat. Tumingin sa akin ang lalaking kasama ko. May mahaba siyang buhok na magkahalong kulay brown at itim. May maiksi rin siyang balbas na itim tsaka puti ang kanyang kasuotan.
Sa pamamagitan ng isip, tinanong niya ako kung gusto ko ba raw sa lugar na yon. Sinabi ko namang gusto ko nga roon. Tsaka siya tumugon. Kung gusto mong makabalik dito, magpakabait ka lang at makakabalik ka rito. Sir Jupiter, bigla akong nalungkot noon at gusto ko nang umiyak. Subalit napawi ang kalungkutan ko nang ipaalala niya sa aking may mga magulang pa ako na naghihintay sa akin. Doon ko napansing ang lalaking kausap at kasama ko pala ay nakaupo sa isang upuang di ko alam kung saan gawa. Sa tabi ng kanyang kinauupuan ay may isang bilog na bagay na tila kahawig ng ating mundo. Ilang sandali pa tumayo ang lalaki at hinawakan ang aking kamay. Napansin ko roon ang isang butas sa kanyang kanang palad. Isa itong sariwang sugat at may sariwa ring dugo. Lumingon ang lalaki kaya't napalingon din ako. Ang babaeng kasama ko pala kanina ay ang kanyang tinitingnan. Inabot naman ng babae ang aking kamay at sa isang iglap ay bumulusok kami sa ulap paibaba. Tumagos kaming dalawa sa bintana at saka naramdaman ko ang dahan-dahang pagsanib ko sa aking katawan. Pagmulat ng mga mata ko, natagpuan ko ang sariling nakahiga sa malaking kama sa loob ng medyo malaking kwarto. Napalingon ako sa may ulunan at napansin ang isang krus na nakalagay sa dingding. Napatitig ako sa krus dahil tila napapaligiran ito ng mumunting apoy. Pagtingin ko naman sa may kanan ko, nakita ko ang isang babaeng natutulog at hawak ang aking kamay. Ang mama ko. Sa likod ni mama ay may nakatayong dalawang lalaking nakabelo, subalit hindi puti kundi kulay abo at brown ang kanilang belo. Ilang sandali pa ay napatingin din ako sa bintanang nasa may bandang paanan ko. Nakita ko roon ang isang babaeng nakaputi, ngunit di ako sigurado kung siya ba yung nagsama sa akin. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho kasama ng dalawang lalaking nakabelo. Kasabay naman noon ay pumasok ang aking papa na kasama ang dalawang doktor. Sir Jupiter, nalaman kong nag-50-50 pala ang kalagayan ko habang nasa operating room. Tumagos daw po kasi ang pangil ng aso namin sa aking ilong at maging sa maselang bahagi ng katawan ko. Sabi ng doktor noon na baka hindi na ako magkaroon ng anak. Subalit sa awa at himala ng Panginoon ay meron na akong dalawang anak na babae at masaya kasama ng aking misis. Sa ngayon, Sir Jupiter, kapag may problema akong mabigat, iniisip ko lang ang nangyari sa akin. Nananalangin lang ako sa Kanya. Kahit paano naman ay nalalagpasan ko ang mga pagsubok sa buhay. Alam ko kasing totoo ang Diyos at buhay. Hanggang dito na lamang po. Sana makatulong itong kwento ko at makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay. God bless. Near-death experience ni Papa. Magandang gabi, Kuya Jupiter. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Earl, 34 years old, ng Valencia, Bukidnon. Maiksi lang po itong ikikwento ko pero tungkol ito sa isang mahiwagang pangyayaring naranasan ng pamilya namin. 2013 pa po ito nangyari. Nagulat na lang kaming lahat sa bahay nang may dumating na masamang balita isang gabi. Si Papa raw po kasi inatake sa puso habang nasa pinagtatrabahuang construction site.
Taranta kaming pumunta sa ospital na pinagdalhan kay Papa noon. Kasama ko sina Mama at Ate. Ang kaso, kailangang ilipat si Papa sa mas malaking ospital sa Davao agad-agad. Bagay na pinayagan naman ni Mama para maisalba si Papa. Sina Ate at Mama ang sumama sa paghatid kay Papa papuntang Davao. Ako naman umuwi para samahan ang dalawa ko pang mga kapatid. Mga bandang 11:00 po ng gabi nang makauwi ako. Tulog na ang mga kapatid ko. Ako naman hindi pa makaramdam ng antok dahil sa pag-aalala para kay Papa. Nakahiga lang ako sa kwarto namin ng bunso kong lalaki, bagamat patay na lahat ng ilaw sa bahay. Mga 12:00 na siguro noon nang may marinig akong tunog mula sa may kusina. Parang may kung sinong nakasagi ng isa sa mga upuan doon. Pero agad din namang tumahimik ang paligid. Nagtaka ako kasi wala namang kaming aso o pusa. Malabo ring hangin yun kasi gawa sa kahoy ang mga upuan sa kusina. Mabibigat at hindi maigagalaw ng hangin lang. Kabado na po ako noon. Kako sa isip ko baka may magnanakaw, kaya bumangon ako. Tapos kinuha ko yung badminton racket ng kapatid ko. Yun kasi ang mabilisan kong nadampot. Tumayo ako sa likod ng saradong pinto habang nakikiramdam pa rin sa paligid. Ilang sandali pa po narinig kong may marahang mga yabag sa may kusina. Halata mong may naglalakad na ayaw ipaalam ang sariling presensya. Naramdaman kong lumakad ito hanggang sa sala, tapos sunod kong narinig ang iba pang mga tunog mula roon. Lumunok ako ng laway. Alam kong delikado pero hindi kami pwedeng manakawan ngayong nasa ospital si Papa. Ang ginawa ko, biglaan kong binuksan ang pinto ng kwarto namin at mabilis ang pinindot ang switch sa may gilid. Doon ko nakita ang kapitbahay naming si Ambo na tangkang kinukuha ang DVD player sa sala. Anak siya ng kumpare pa man din ni Papa. Nagkatinginan po kami noon. Nang matauhan siya, dali-dali siyang tumakbo papuntang kusina. Kita kong bukas pala ang pinto roon. Siguro binaklas niya ang doorknob kaya siya nakapasok. Subalit hindi pa man siya nakakarating sa pinto ng kusina, natigilan ako nang kitang-kita kong umurong ang isa sa mga upuang kahoy. Humarang ito sa daraanan ni Ambo kaya bigla siyang natumba at nauntog sa may gilid ng lababo. Dali-dali naman siyang tumayo ulit at ang tuloy-tuloy na palabas. Ako naman ay hindi na siya hinabol. Kasi pwede ko namang kausapin ang tatay ni Ambo kinaumagahan. Ngayon, eto na po, Sir Jupiter. Babalik na sana ako ng kwarto. Subalit nang lingunin ko ang bandang mesa, nakita ko roon si Papa. Doon nakatayo malapit sa upuang biglang gumalaw. Sir Jupiter, si Papa po talaga yun. Sure talaga akong siya yun. Ngumiti pa nga po ng sandali sa akin bago naglaho sa hangin. Nagkusot ako ng mga mata pero wala na siya roon. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang pero hindi ko mabigyan ng paliwanag kung paanong biglang umurong ang upuang kahoy. Kinaumagahan po noon nagising ako nang tumawag si Ate. Sabi niya ligtas naman na raw si Papa, bagamat nanghihina pa. Nagtaka lang daw sila kasi agad sinabi ni Papa na huwag ko raw munang kakausapin ang tatay ni Ambo. Antayin ko raw siyang makauwi tsaka kami gagawa ng hakbang. Sir Jupiter, nang makauwi na si Papa, tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang tangkang pagnanakaw ni Ambo. Tugon niya,
Hindi rin daw siya sigurado. Basta nakita na lang daw niya ang sarili sa bahay nang mawalan siya ng malay sa construction site. Nakita nga rin daw niya kung paano kami nataranta nang matanggap ang balita. Sir Jupiter at mga kasityo, kayo na lang po ang humusga kung ano ba talaga ang nangyari. Maging ako man ay nahihirapan ding ipaliwanag kung paanong nangyari kay Papa yun. Kasi imposible namang kaluluwa na lang niya yun gayong hindi pa naman siya namamatay. Siguro comment nyo na lang po ang inyong mga ideya at nang malaman namin. Dito ko na lang po tatapusin ang liham ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po at mabuhay kayo. At syempre, hindi pwedeng matapos ang episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Joanne Lapore, Differ or Differ, Maricel Monzada, Joan Guillen, Cheryl Kiss, Bing Liani, Ashriel Aguilar, Tintin, Rogelio Parayaw, Arcel Daugdaug at Idrea Pardilla. Basahin naman natin ang ilan sa mga magandang comment mula kay Mama ni Mikay at Yen Pamposa. Sabi ni Mama ni Mikay, "Dogs aren't called man's best friend for nothing. Rest in peace, Bantay." Heartbreaking story. Salamat for sharing, Kuya Sender. Sabi naman ni Yen Pamposa, "Naiyak talaga ako para kay Bantay. I'm a dog lover din po. At nakakalungkot isipin na isinakripisyo ni Bantay ang buhay niya para sa amo niya. Napaka-loyal po talaga ng mga aso. Shoutout din sa lahat ng mga listeners natin na animal lovers. Mabuhay po kayo. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.